Alam nyo, ang quality ay hindi isang destinasyon o isang one-time project na pwede mong kalimutan kapag tapos na. Ito ay isang tuloy-tuloy na kultura ng pagtanggal ng defects. Dito sa explainer na ito, hihimayin natin ang evolution of Six Sigma para maintindihan nyo na ang bawat proseso, maganda man o palpak, ay may pinanggagalingang logic. Hindi tayo nandito para manghula lang kung ano ang mali. Nandito tayo para sukatin at ayusin ang sistema ng permanente. Simulan natin ito sa pagtingin sa pinagkaiba ng traditional quality mindset kumpara sa paglalagay ng tunay na continuous improvement. Kung titingnan natin ang Total Quality Management or TQM mindset, karaniwan may specific at isolated goal ka lang dyan. Isipin mo na lang ikaw ay isang e-commerce seller sa Shopee. Sasabihin mo sa team mo, ayusin natin yung packaging natin ngayong buwan. Kapag naayos na, magse-celebrate kayo tapos iiwan ng program. Temporary solution lang yun eh. Pero sa Six Sigma mindset, tinitingnan natin ang buong proseso ng tuloy-tuloy. Hindi lang yung packaging ang binabantayan natin, kasama na dyan ang picking, inventory, at mismong delivery dispatch. Bakit ito mas maganda? Kasi naglalagay tayo ng permanent process controls. TQM is about fixing a problem once, pero ang Six Sigma is about ensuring the defect never comes back. Ngayon, para magets natin kung paano ba na-invento ang mga permanenting controls na ito, balikan natin saglit ang history ng statistical process control. Nagsimula ang lahat noong 1800s nang madiscover ni Carl Friedrich Gauss ang normal curve. Bakit ba ito mahalaga sa atin ngayon? Kasi ang normal curve ang nagbibigay sa atin ng mathematical power para ma-predict ang defects bago pa man ito mangyari. Fast forward tayo sa 1920s, inimbento naman ni Walter Shewhart ang control charts. Siya ang unang nag-connect ng sigma level sa quality para bigyan tayo ng pruweba kung kailan natin dapat pakialaman ang isang proseso at kung kailan natin dapat pabayaan. Pagsapit naman ng 1950s, dinala ni W. Edwards Deming ang knowledge na ito sa Japan at buo ang Plan Do Check Act o PDCA cycle na naging pundasyon ng disiplina natin sa operations. Tingnan natin kung paano direktang nagagamit ang control charts na ito ni Shewhart sa trabaho ninyo araw-araw. I-apply natin ang prinsipyo na iyan sa isang modern Philippine BPO setting. Bilang isang team leader, alam mo na ang average handling time o AHT ng team mo ay lagi nagfa-fluctuate yan. Minsan mataas, minsan mababa, di ba? Dito pumapasok yung tinatawag nating common cause at special cause variation. Imbes na magpanic ka tuwing may maliit na spike sa AHT na normal daily variation o common cause lang naman talaga, tutulungan ka ng control charts na makita kung kailan talaga may special cause o out of control day na kailangan ng immediate action mo. Basically, tinatanggal natin ang guesswork at emosyon. Statistical process control tells you exactly when a process is statistically broken. Mula sa logic ng variation na ito, dumako naman tayo sa kung paano ito hinaluan ng bilis at efficiency sa Japan. Dahil sa impluwensya ni Deming, ipinanganak ang Toyota Production System at ang mga lean principles. I-map out natin ito sa paboritong fast food chain ng Pilipinas, ang Jollibee. Ginagamit nila ang lean para sa just-in-time o JIT inventory, yung tipong walang labis na manok sa freezer, sakto lang talaga sa demand. Pero ang pinakamabigat dito ay ang concept ng Jidoka. Jidoka means stopping the line the moment a defect is found. Isang malaking cultural shift ito. Kung may sunog o hilaw na batch ng Chicken Joy, hindi mo ipapasa sa counter. Hihinto ang buong proseso para hindi umabot ang mali sa customer. Ang focus natin dito ay absolute waste reduction at pure customer value mula sa supplier papunta sa kusina hanggang sa ma-serve ito. Ngayon, paano ba na-integrate ang lean focus na ito sa formal na metodolohiya ng Six Sigma? Tumalon tayo sa corporate revolution ng 1980s. Napansin ng Motorola na ang mga Japanese competitors nila ay gumagawa ng produkto na may 1/20th na lang ng defects kumpara sa kanila. Literal na iniiwan na sila. Kailangan nila ng drastic change. Kaya inimbento ng mga engineers nila, sina Bill Smith at Michael Harry, ang DPMO o Defects per Million Opportunities. Isang massive game changer ito dahil binigyan nito ang mga executives ng universal language para ma-quantify ang quality. Kung kaya mong sukatin ang sigma level ng proseso mo, kaya mo itong ayusin. At alam nyo ba ang resulta ng structured approach na ito? Nakatipid ang Motorola ng tumataginting na $16 billion sa loob ng 12 taon. Ilagay natin ang $1 billion na impact na iyan sa konteksto ng operasyon ng isang lokal na kumpanya.
Tingnan natin ang operational impact nito sa isang logistics company dito sa Pilipinas. Pamilyar siguro kayo sa Cost of Poor Quality o COPQ. Sa Step 1, sabihin nating may 12% failed deliveries o return to sender rates ka. Ibig sabihin, sa 1,000 parcels, 120 doon ang bumabalik. That is an unacceptable bleed on your capital. Gamit ang Six Sigma para mahanap ang root cause, ibababa mo ito sa 4% sa Step 2 hanggang sa ma-choke at makontrol mo ito pababa sa 1.5% sa Step 3. Hindi na lang ito basta operational metric, usaping buhay at kamatayan ng kumpanya ito. Ang pagbaba mula 12% to 1.5% is literally the difference between going bankrupt and dominating the market. Dahil milyon-milyon ang na-save mo mula sa refunds at redeliveries. Dahil sa bigat ng financial impact na ito, tinignan na ito ng mga malalaking kumpanya at ginawang mandatory corporate standard. Pagsapit ng 1990s, ang mga giants tulad ng General Electric sa pamumuno ni Jack Welch ay ginawang mandatory ang Six Sigma. Napaka-ruthless at strict ng rule ni Welch noong panahon na iyon. Kung hindi ka trained sa Six Sigma, hindi ka mapopromote. Ganun lang kasimple. Ang logic niya, ang quality improvements ay hindi pwedeng pa-cute na project lang na ginagawa mo pag may free time ka. Kailangan direktang nakatali ito sa financial profits at bottom line ng kumpanya. Ginawa nilang absolute requirement ang leadership training at tinahin nila ng mahigpit ang mga corporate bonuses sa mga successful Six Sigma projects ng mga empleyado. Paano natin ia-apply ang agresibong incentive structure na ito sa modernong operations natin sa Pilipinas? I-translate natin yung strategy ng GE sa isang BPO or retail context natin ngayon. Gusto mong mahit ang target? Talian mo ng financial incentive ang specific metrics. Kapag ang bonus ng isang team leader ay direktang nakadepende sa reduced errors, improved CSAT at nahit na AHT target, nag-iibang psychology sa floor biglang nagiging priority ng lahat ang pag-ayos ng proseso. Inaayos ang input, naglalagay ng permanent control sa mismong process at dun na sa output papasak ang bonus. Ito talaga yung sekreto ng mga high-performing accounts. Kapag aligned ang operational metrics sa financial rewards, lahat nagiging problem solvers. Pero kahit gaano pa kaganda ito pakinggan, marami pa ring maling akala sa industriya na kailangan nating basagin ngayong din. Pag-usapan natin ang mga common pitfalls. Sinasabi ng iba, Coach Paulo, masyadong mahal naman i-implement ang Six Sigma na yan. O kaya naman, akala nila kaya nitong ayusin lahat ng problema sa kumpanya. Ang totoo, magsimula ka lang sa common sense, basic na Microsoft Excel at tamang training ng mga tao mo. Sapat na yan para makita mo ang epekto kahit sa small business pa. Pero ito ang pinaka-crucial na hard truth na gusto kong isapuso ninyo. Ang Six Sigma ay umaayos ng sirang proseso, hindi ng mga problema sa ugali ng tao. Kung low moral ang team dahil bulok ang scheduling system ninyo, aayusin yan ng data at Six Sigma. Pero kung low moral yan dahil sa toxic na leadership at pangit na ugali ng manager mo, walang statistics na makakaayos dyan. Pag naayos mo ang proseso at ang leadership, walang limitasyon kung saan mo pwedeng gamitin ang methodology na ito. Ang principles na inaral natin ay hindi na lang naiwan sa mga pabrika ng sasakyan. Sila na ngayon ang operational backbone ng Pilipinas. Tingnan niyo yung scale. Sa BPO, ito ang framework natin para pababain ang errors at AHT. Sa e-commerce tulad ng Shopee at Lazada, para ito sa faster delivery at less returns. Sa mga restaurants natin, ito ang sumisiguro na standardized ng recipes kahit saang branch ka pa kumain. Sa logistics, ino-optimize nito ang routes ng bawat rider para mabilis ang biyahe. At lalo na sa fintech tulad ng GCash o Maya, the ultimate goal is zero failed transactions para sa financial security nating lahat. Universally applicable ang disciplines na ito sa kahit anong industriya.